Good morning, happy Sabbath. Ang grade 3 and grade 4 ay magpapamalas ng kanilang munting dula-dulaan na hinango mula sa aklat ni Esther. Nangyari nga sa mga kaarawan ni Aswero, ito ang Aswero na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia, sa 127 lalawigan. Nasa mga kaarawang yaon, nang maupo ang Haring Aswero sa luklukan ng kanyang kaharian na nasa Susan, na bahay-hari ng Susa. Mga lingkod, dalhin ninyo si Reyna Vashti. Nais kong ipakita sa lahat ang kanyang kagandahan. Si Vashti na reyna naman ay nagdadagos din ng kapistahan ng mga kababaihan. Ayoko, sabihin niyo hindi ko makapagbigyan ng kanyang kahilingan. Tumanggi nga si Reyna Vashti na pumaroon sa piging ni Haring Aswero. Mahal na hari, tatanggi ko si Reyna Vashti ang pumunta. Ano? Tumanggi ang reyna ko? Mga tagapayo, ano ang gagawin ko? Mahal na hari, kung tumanggi po siya sa harap ng lahat, magiging halimbawa ito po sa mga ibang babae. Alisin niyo po siya bilang reyna. Tama, si Vashti hindi na reyna. Maghanap tayo ng reyna na mas maganda at masunurin. Ang pagtangging ginawa ni Reyna Vashti ang nagbigay ng daan kay Hadasa. Bago pa man siya naging reyna, isa siyang simpleng dalaga. Siya si Hadasa na tinatawag din Esther. Esther, tandaan mo ang bingin ko. Huwag mong sabihin kahit kanino man ay ikaw ay isang puggo. Ito ay magiging protection mo. Oo, Ama Mordecai, susundin ko ang Diyos at ikaw. Mahirap man isipin, pero siya ang napili mula sa libu-libong babaeng dinala sa palasyo para maging bagong reyna. Sa lahat ng dalaga, ikaw, Esther, ang pinakamaganda. Mula ngayon, ikaw ang aking reyna. Salamat, mahal na hari. Sa kanyang sarili ay umusan ng panalangin si Esther. Diyos ko, tulungan mo ako. Habang sa labas, nakikinig si Mardoqueo na kanyang pinsan. Buti na yun, babati ako sa tingkuan ng piyasyo para kay Esther. Si Haman ay mayabang na punong ministro ng hari. Lahat ay umuko sa akin. Ako si Haman, ang pinakamakapangyarihang pagkatapos ng hari. Ang lahat ay yumuko kay Haman, maliban kay Mardoqueo na lalong nagpagalit sa kanya. Hindi ako lumayoko sa tao, sa Diyos lamang. Sino ka ba? Dahil hindi kayo muko sa akin, papatayin ko hindi lamang
kung hindi lahat ng Hudyo sa kaharian. At si Haman ay tumakbo patungo sa bahay ng hari. Ako ng utos na patayin silang lahat sa 13 ng Adar. Sige, Haman. Kunin mo ang aking singsing. Gawin mo ang gusto mo. Si Haman ay umalis na masaya habang si Mardokheo ay nagdadalamhati. Esther, sabihin mo sa akin, malayo po ng ating lahat. Ama, bawal pumasok sa hari ng walang tawag. Maaari patayin ako. Esther, kung manahimik ka, ang tulong ay darating sa iba. Pero sino nakakaalam kung hindi sa panahon nito kaya ka naging reyna? Sige, Ama. Magayuno tayo ng 3 araw. Pagkatapos, pupunta ako sa hari. Kung mamatay ako, mamatay. Nangyari nga, ng 3 araw ng pag-aayuno at panalangin, si Esther ay nagsuot ng kanyang bihisang pagkareyna at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari. Sa tapat ng bahay ng hari, ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa tapat ng pasukan ng bahay. Haring Aswero, ako po ay humihingi ng pabor. Esther, ano ang iyong kahilingan? Mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian. Kung ako po ay yung pinalugdan at kung nais po ninyo, sana po ay tumalo kayo at si Haman sa isang salo-salo na inahanda ko. Nang magkagayoy, lumabas si Aman sa araw na yaon na nagagala at may masayang puso, sapagkat siya'y naanyayang tumalo sa piging na inihanda ni Reyna Esther. Habang sa pintuan ng daan, nandoon si Mardokheo na hindi tumayo o kumilos man nang makita si Haman. Habang nakikita ko ang Mordecai iyon na buhay, hindi ako magiging masaya. Kaya siya'y nagpagawa ng isang pitayan. Sa hapunan na hinanda ni Reyna Esther, muli ay tinanong ni Haring Aswero ang kanyang kahilingan. Esther, ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian, ibibigay ko. Mahal na hari, bukas anyayahan mo ulit ako at si Haman sa hapunan doon ko sasabihin. Di niya agad sinabi ang kanyang hiling. Naging maingat siya at naging matalino. At nang gabing din iyon, hindi nakatulog si Haring Aswero, kaya pinakuha niya sa kanyang lingkod ang aklat ng naaalaala ng mabuting gawa at doon niya nasumpungan na nakasulat na si Mardokheo ay nagsaysay tungkol kay Bigtana at kay Teres na 2 kamarero ng hari na nag-iisip ng pag-aalsa laban sa hari. Anong karangalan at kamahalan ang nagawa kay Mardokheo sa bagay na ito? Walang anuman ang nagawa sa kanya, mahal na hari. At ng mga panahong iyon, si Haman ay tumungo sa bahay-hari upang imungkahi ang pagbitay kay Mardokheo, ngunit Aman, ano sa tingin mo ang dapat gawin sa isang lalaking pinalulugan kung parangalan? at dahil inakala ni Aman na siya ang tinutukoy ni Haring Aswero, buong sigla siyang nagmungkahi na dapat gawin. Mahal na hari, siya'y dapat suotan ng damit tulad ng sa hari. Pasakayin sa kabayo, kagaya ng sa hari. Iparada sa lahat ng kalsada at lagyan sa ulo ng koronang tulad sa hari. Ng sa hari.
Dali, at iyong gawin ang pananatulad sa iyong sinalita kay Mardoqueo. Ang hudyang nauupo sa may pintuan ng hari. Huwag magkulang ang anumang bagay sa iyong sinalita. Sa salo-salong kinabukasan, muling tinanong ni Haring Aswero ang kahilingan ni Esther at doon niya inilahan ang kanyang hiling. Esther, ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian, mapapasa iyo. Mahal na hari, kung ako ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, o hari, at kung kalulugan ng hari, ipagkaloob sa akin ang aking buhay, sa aking hiling at ang aking bayan. Sa aking hiling, kami ay iyong iligtas, sapagkat nais kami papatay ng masamang lalaki. Sino siya? Ito po si Haman, ang masamang tao. At sa matinding galit ni Haring Aswero, siya'y tumungo sa halamanan upang magpalipas ng galit. Ngunit lalong sumidhi ang kanyang galit ng kanyang maabutan si Haman na sumupsog sa hiligan na kinaroroonan ni Esther upang ipamanhik ang kanyang buhay. Reyna Esther, umuwi sa akin. At ipinag-utos ni Haring Aswero na dakpin si Aman. At siya ay ibinitay sa bitayan na kanyang ipinagawa para kay Mardoqueo. Ito ang kwento ng tapang ni Esther. Kung mananahimik ka sa panahong ito, ang tulong ay darating sa iba. Pero sino ang nakakaalam kung hindi para sa panahong ito, kaya ka narito? Nais kong ipakilala ang mga nagsiganap na mag-aaral na nagbigay buhay sa kwento ni Reyna Esther. Heidi Data and Sophia Viterbo bilang mga lingkod ni Reyna Basti.